Good morning guys! Yan, nakita ko na yung microphone ko. So welcome to our day 3 dito sa Taipei. And medyo maambon. Na-late lang ako ng alis ngayon kasi medyo nagtrabaho pa ako kanina. Tapos check ng mga emails. Pero ngayon, medyo mahaba-haba yung araw natin kasi puro biyahe ulit tayo. Pupunta tayo ng Shinbei 2. Mag-hot spring tayo. And then we will end the day sa Tamsui. So lahat yun DIY ko lang. Nakapag-breakfast na rin ako kanina sa hotel. Tapos along the way na ako merienda siguro. Kakain ng kung ano-ano pa. Anyway, see you in a bit. Bye! Ang lamig guys, nasa 12 degrees lang ngayon. Buti lang bumili ako ng jacket kahapon. Malaking tulong talaga kasi kung manipis pa rin yung suot kong jacket, baka nangangatog na naman ako. Natakam ako sa Mr. Donut kaya bibili ako dito ng siguro mga 2 piraso. Ito na yung binili natin. Isang custard, French croissant, tapos pan de cocoa. Mr. Donut, dito lang yan sa MRT station. Try natin. Okay lang. Hindi ko masyadong type. Gusto ko kasi tinapay yung donut, yung fluffy. Ito pala isa. Croissant siya na may chocolate. Meron siyang laman sa loob. Try natin. Ito medyo moist yung tinapay. Pero di ko pa rin masyadong type. Iba yung tama sa akin talaga ng Dunkin' Donuts. Ang cute ng train dito papuntang Shinbei 2. Meron silang mga brochures, tapos mga moving picture frames. Yung itsura ng train nila. Diba? May team. Dito na tayo sa Shinbei 2. Lakad-lakad lang tayo dito kasi magkakatabi lang naman yung mga attraction dito. Isa nga pala tong Shinbei 2 sa mga pinakasikat, or actually siya ata ang pinakasikat na hot spring place dito sa Taiwan. Yung mga onsen dito, heavily influenced ng mga Japanese. So, magkakatabi lang sila. And meron din mga museums dito ng hot spring, showcasing yung mga old Japanese spa. Nandyan yung old historical train station nila. So, punta natin. May pinagkakaguluhan sila dito sa labas. Ano kaya to? Tingin ko parang water from the hot spring to. Water from the hot spring nga. So ganun siya kainit. Hot spring hand soaking pool. Ito palang Shinbei 2 Station, yung pinakaunang train station na binuo dito sa Taiwan for tourism. Kasi nga, dinadayo talaga siya ng mga tao due to hot spring. Marami na pinagdaanan itong station to kasi ilang beses na itong pinalak ipasara. Pero sinasalba lang talaga ng mga tao yung station. Ito yung relic ng train nila nung sinaunang panahon. Yan, pwede kayo pumasok dyan. Kaya pala ganun yung itsura ng train kanina. Medyo kaiba sa ibang train stations kasi talagang pinipreserve yung itsura niya. So yan, pasok tayo sa loob.
daw sa KFC na to nakatayo yung dating pinakasikat na restaurant dito sa Shinbeito. Kaso hindi na nila na-preserve. Ginawa na siyang KFC. Dahil dyan magka-KFC tayo. Ito na yung in-order ko. Chicken, tapos may parang salted egg nuggets dyan. Rice, and then chicken burger. Ang dami, diba? So, kakain muna ako. Hindi ko na i-review kasi wala lang. Pero mukhang okay naman siya. So, across itong KFC, yung KFC na yan, ito na yung Beito Park. So parang regular park lang siya na may mga iba't ibang klase ng puno. Perfect for relaxation. Gusto mo maglakad-lakad lang, magpapaba ng kinain mo, punta ka lang dito. Ito naman yung Beito Public Museum. Naging abandoned and sinarado rin siya noong 1979 to 1994 din pala. Since humina kasi yung business. Then from 1994, nirenovate siya and ginawa siyang parang ganito, museum. Okay, so last stop natin is Thermal Valley. Ang dami pa pala pwede puntahan dito. Yan yung pinaka-map. Dito yung museum. Ito yung library. Hindi ko na alam yung iba. Parang hindi ko pa nadaanan yan. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Los Baños. Joke lang, hindi tayo sa Beito. Ito yung Thermal Valley nila. Yan. Grabe, kulang na lang kumulo yung tubig. Sobrang init siguro niyan. Malamang Thermal Valley nga, di ba? Hindi pa pala yun yung Thermal Valley. Ito pala. .9 Celsius yung temperature ng tubig. Sobrang init, di ba? Grabe, tingnan niyo itsura. Wow. May daan pa dun sa loob, oh. Pero grabe, parang sobrang init. Walang laban yung thermal jacket mo dito. Guys, pag nagpunta kayo dito tapos maglalakad-lakad kayo dito sa wooden parang path nila. Ito, oh. Mag-iingat kayo kasi sobrang madulas. Kanina may nadulas doon, parang Chinese. Dalawa sila. Yung babae, nauna siyang nadulas. Tapos yung nasa harapan niya lalaki nadulas din. So nadaganan siya. Kawawa naman, parang ang sakit ng pagkakadagan sa kanya. Hindi na rin naman ako nakapag-offer ng tulong kasi marami na sila eh. At saka baka mamaya mali pa ako ng buhat kung kakailangan na magbuhat. So makakadagdag pa ako sa problema.
So guys, tapos na tayo dito sa Thermal Valley. And ang kinaganda dito kasi lahat ng pinunta ko kanina, yung public museum, yung historical train, yung park, ano pa, itong Thermal Valley, lahat ng pinuntahan ko kanina dito sa Beito, free. Hindi ko alam kung paano kumikita yung mga, or paano nila nasusustain yung mga attractions na to. I think bumabawi sila sa tourism. Kasi syempre kung hot spring to, maraming gusto magstay. Yung mga hotels dito, yung katabi ko, nasa mismong ano siya malapit sa Thermal Valley. So syempre yung mga may hilig mag onsen, mag hot spring, yan, magstay sila dito. Mag-ano na tayo, onsen. And then hopefully may time pa ako for Tamsuwi kasi gusto ko talaga mapuntahan yun. Okay? Grabe yung mga manholes dito, umuusok. Kita nyo ba yung usok? Sobrang init siguro ng lupa. Hello. Tapos na tayo sa hot spring. Medyo hinihingal ako kasi yung daan ko papunta doon sa train station, paakyat, ang daming hagdan. Hingal na hingal ako ngayon. Sobrang relaxing din naman noong hot spring. Nabook ko pala yun sa Klook. Kung gusto niyo mag-book ng mga activities niyo sa Klook, you can use my Klook promo code Raymond Klook para may discount. Post ko yung link sa comment section or kaya sa description box. Pag mag-open kayo ng Klook, i-open nyo muna yung link na yun. So yun, lalakarin ko na lang papunta sa station. From here, sakay ako ng Tamsuwi Shinyi Line. Yan. So, 14-minute walk galing doon sa Sweetme Bay to Hot Spring. Tapos, chinek ko kay ChatGPT kasi kanina iniisip ko kung magtutuloy ba ako kasi baka gabi na. Sayang naman di ko abutin yung sunset. Pero, parang hindi naman masyadong kita yung sun ngayon. At saka sabi ni ChatGPT, okay lang naman daw. Basta nandun na ako ng before 6:15. Tapos maganda rin daw mag-spend ng gabi doon sa Tamsuwi. Kaya tingnan natin, may mga night markets din, street performers, ganyan. Pakita ko sa inyo later. We're now here at Tamsuwi Old Street. Kasi dalawang streets to eh. May street dito. Yan. May street din dito. So alin yung Old Street dyan sa dalawa? Base kasi sa mga napanood ko, parang lalakarin lang to eh. Dire-diretso, nandun na ako sa Fisherman's Wharf. Pero hindi ko kasi alam kung saan ako maglalakad. Check natin, ha? Ay, lumagpas pala ako. Baka doon sa kabila. Nagkikrave na naman ako sa crispy donuts. Pag may naabutan ako mamaya, bibili nga ako nun. Ito yung pinaka-river nila. Nan sa likod. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So medyo mahaba siya hanggang doon sa dulong yun. May bridge pa doon na na malaki. I think yun yung Lovers Bridge na sinasabi nila. So punta tayo sa Old Street. Nakita ko na siya kanina. Maraming mga pagkain doon. So ready na ulit ang mga tiyan. May mga kumakanta rin dito. Kaso hindi siya ata singer. Kumakanta siya ng Taiwanese version ng Let It Go. May crispy donut ako nabili. Curly Mamas din. So katulad ng sushi men din. Bumili na ako ng 3 para just in case. Nakakatawa yung mga souvenir items dito. Ito. Meron ako nakuha isa. Ito. Parang siyang bag chain. Tapos pag kinalog mo, umiilaw. Kasi bibili ako isa. Kahit di naman ako masyado mahilig sa mga keychains at trap magnets, mukhang mapapabili ako. Ang dami ko nabiling kung ano-ano. Ang dami kasing mga Dachshund na items na may pakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagbibili ko. Tapos 830 lahat yung total. So mga nasa 1.7. Kain muna ulit tayo.
Donut. Nakuha natin yung Castella cake. So, tig-isang small lang yung binili ko. Small nung may cheese, saka small nung plain. Sayang wala na ng coffee at chocolate. Gusto ko sana try yung coffee. But anyway, ang laki ng small lang. Parang hindi small. Tapos ano lang siya, 140 NTT yung dalawa. So, tig 70. Mura lang. Parang mali atang nilalakad ko dito. Kasi sabi sa Google, nasa ano pa daw? 2 kilometers pa. Galing ako dun sa pinakadulo. So, kulang-kulang ilang kilometro yung nilakad ko. 5? Ano nangyayari? Eh, ba't kasi sabi sa mga napanood ko, pwede daw lakarin lang. Lakad-lakad lang daw tapos may makakarating na dun. Anong klase lakad yung ginawa nila? Saka parang wala nang katao-tao dito. Wala, ako lang ata naglalakad dito eh. Ano ba yan? Nasaan na ba ako? Ayan, sarado na rin yung mga tindahan. Okay, nandito na tayo after so many hours of walking and wasted energy. Diyos ko. Kung pupunta ako dito, parang sarado naman na at saka walang katao-tao. Anyari kuya? Sarado na rin yung subway. Ano ba? Tama ba ako ng desisyon na pumunta dito ngayon? Parang medyo nababad trip ako ah. Nakakainis. Ang sakit-sakit na ng paa ko. Ito na yung Lovers Bridge. Wala rin namang katao-tao. Yan na siya. Ito na ba yung pinunta ko dito? There are no peoples. Ay nako, uuwi na ako. Very wrong na pumunta ng late dito. Sabi ni ChatGPT, marami pa daw tao ng gantong oras. Eh walang katao-tao, kahit isa ako lang nandun. Para siyang abandoned place. Diyos ko po. So yun, so mga pupunta dito ng gabi, huwag nyo nang pangarapin kasi wala talagang tao. Siguro magandang pumunta kayo dito ng hapon, mga 3 o'clock ganyan, hanggang sunset. Ay, nakakainis. May uwi na ako. Magta-taxi na lang ako papuntang Tamsuwi Station. Tapos, yun, 2 train rides from there. Okay? Update ko kayo mamaya. Medyo napagod ako kakalakad. Nakailang steps ako for today. 18,153 steps. Hindi pa kasama dun yung biyahe ko mamaya pa uwi. Oh God. Anyway, bahala na. Bye. Sa wakas guys, nakauwi din tayo. Diyos ko po, mga pinagdahanan ko ngayong araw. Again, kung pupunta kayo ng Tamsuwi, agahan nyo nang pumunta doon. Kasi pag ginabi kayo, Diyos ko, kalbaryo, para ka nagpunta sa ghost town. Ewan ko kung baka ngayong gabi lang yun. May mga napanood kasi ako na sabi pwede daw lakarin from Old Street hanggang Fisherman's Wharf. So ako naman, enjoy lang sa kakalakad. Ganyan, hindi daw mapapansin kasi magpo-food trip ka, ganyan. Ay, parang ang layo-layo na ng nalakad ko. Hindi ko pa rin nararating. Tapos, chinek ko sa Google Maps. Parang ilang kilometers pa, 2 or 3 kilometers pa. Para ako nag-fun run. Pero anyway, worth it naman punta ng Tamsuwi. Kasi may old street sila, may mga food trippings din doon. Maganda rin yung view doon sa Riverside. Na maaliwalas, malamig. Siguro mas maganda pagka maraming tao at saka bukas yung mga tindahan, di ba? Kasi kanina sarado na, 7 o'clock pa lang sarado na yung mga... Ano ba nangyari doon? But anyway, yung mga nabili ko kanina sa Old Street, charan, puro pang-aso. Di ba pang-aso? Pang-tao naman, pero ang design ay si Loki. So yan, may dachshund na ref magnet, merong keychain, tapos may Pomeranian naman na ref magnet din para kay Basti. Tapos to, ang cute nito, wooden ano siya,
keychain ng Shifen. Natuwa lang ako. Yan o. Tapos, keychain ulit ni Loki. Gumagalaw-galaw yung katawan niya, kumikembot-kembot. Tapos, bumili ako nito. Umiilaw yan eh. Maganda yan. I-display ko sa kwarto. But anyway, so yun nga. Well, at least, kahit na medyo nagkandaloko-loko ako sa Tamsubi, libre yung pamasahe ko kasi nga nasagot ng Taipei Fun Pass ko. 3 days yung inabil ko eh, kasi kala ko sana ngayon, ayan, nag-Shinbeito ako, nag-Tamsubi, tapos kahapon, nag-Shifen ako. So, lahat ng transpo ko, sagot na nung card, yung lantern ko kahapon. And then bukas kasi, plano kong mag-Maokong Gondola, Taipei Zoo, at saka Taipei Observatory. So lahat ng tickets dun sa mga yon, sagot na rin ng Taipei Fun Pass plus yung mga pamasahe ko. So, kahit saan ako magpunta within Taipei, may mga certain restrictions lang sa ibang buses. Para lang din siyang easy card. Yun nga lang yung easy card. Syempre, kung magkano laman ng card, yun yung magagamit mo. Itong Taipei Fun Pass, unlimited rides, tapos free passes sa mga certain attractions. Marami eh. Lagpas 30, may mga museums. Dito sa Ximending, yung National Museum nila, free pass na rin doon. Marami. May mga Ferris wheel, etc. I-check nyo na lang sa website nila. Pwede nyo i-check sa Agoda pag magpa-purchase kayo doon ng Taipei Fun Pass. Nakasulat na doon lahat ng mga free attractions. And then, ay, meron pala tong free na pwede kong i-claim na souvenir item. I-claim ko bukas. Buti lang naalala ko. Tapos, kung bibili kayo nito sa Agoda, be sure to use my Agoda Activities code, Agoda Gala, all caps dapat yun. And then for hotels, huwag nyo kakalimutan, Agoda J, all caps din dapat. Kung magbubook naman kayo sa Klook, J. Raymond Klook yung promo code ko, ha? Anyway, ngayon mag-ayos lang ako ng gamit, tapos mag-dinner ako ng Pancit Canton. And then, pahinga na. Bukas, plano ko gumising maaga kasi mag-ayos ako ng gamit. And plano ko mag-jogging around Ximending. Tingnan natin kung matutuloy. Pag hindi, edi, hindi. So, there. This ends day 3 of our Taipei 2026 trip. See you tomorrow, guys. Bye-bye. Good morning, citizens of the internet. Nandito tayo ngayon sa Burgery Hotel. Kaka-check-in lang natin, pero hindi pa tayo pwede pumasok ng room. 3 p.m. pa. 11:30 pa lang. So, after nito, medyo light lang yung araw natin. Sobrang chill lang ako. Magmamakong gondola lang tayo, tapos Taipei 101, saka Taipei Zoo. Then, from yun, nadaanan ko na rin pala yung mga freebies na nakuha ko sa Taipei Fun Pass. Meron dito sa Ximending, meron din sa may Taipei Main Station. So, para siyang shot glass yung isa, tapos yung isa, parang yung pineapple bread, ganyan. So, pwede kayo makuha ng free. Pakita ko lang yung Fun Pass ko. Kung makikita nyo, at yung Burgundy Hotel, nandun lang sa kantong yon yung Ximending. So, sobrang walking distance lang. Okay? Nandun na rin yung Ximen Station bago tumawid ng Ximending. Okay? See you in a bit. Bye-bye. Nandito na tayo, guys, sa baba ng Maokong Gondola. Akyat na lang tayo doon. Unahin natin yung Maokong Village sa pinakataas. And then after nun, baba tayo ng Taipei Zoo para mas masulit natin yung pinakabiyahe. Kasi yung iba, hindi nila alam kung anong dapat unahin, yung Taipei Zoo ba muna or yung Maokong Gondola. Ay, yung Maokong Village. Unahin nyo muna yung Maokong Village kasi mas madali mag-overstay sa Taipei Zoo kasi sa Maokong Village. Kasi may oras din yung yung cable car. So, there, nakita tayo. Medyo mahaba-haba tong Maokong Gondola na to. Nasa 4 kilometers to. And siguro mga nasa 20 to 30 minutes yung biyahe. Paakyat. Okay? Medyo mahaba yung pila.
So, nandito na tayo sa taas ng Maokong. And nagstay muna ako dito saglit sa may entrance kasi nag-edit ako ng video. Tapos, bumili na rin ako nitong parang merienda ko. Chicken siya. Chicken steak yung tawag nila. Yan na. Ito yung in-edit ko ngayon. Short video lang. Then after nun, bili ako ng ice cream dun sa baba. Tapos chill-chill lang. Then Taipei Zoo. Okay? Right now, I'm walking and walking and walking. It's a malalim na kagubatan ng Maokong Village. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero gusto ko lang maglakad na maglakad. Parang feeling ko napapagod ako at the same time nare-relax na rin. Hindi ko alam kung meron ba ako mapapala dito sa part na to. Parang wala naman. May mga cafe. May mga cafe pa baba. Okay lang sana kasi yung paakyat parang nakakapagod. So baka balik na lang tayo doon sa unahan kasi hindi pa ako nagla-lunch. Bumili tayong ice cream. Ay, parehas lang manatas ka. Dito ako bumili. Yan. Nakain ko na yung pusa. Parang siya, tea infused na biscuit. Tapos ito. Okay lang malasa. Lasang vanilla. Nothing special. Pakailan tayo ng gondola. Ang haba ng pila. So yun. Kanina wala masyado eh. Nag-influx na lang ulit ngayon. Oh, this pump has Nakapasok na ako sa Taipei Zoo. Yan, gamit ang aking Taipei Fun Pass. So, sumakay lang kami dito sa parang train. Pag pala nag-purchase kayo ng tickets, dapat yung mismong ipapakita nyo doon sa entrance, yung QR code na galing doon sa app. Kasi may iba nagpapakita noong QR code sa Maokong Gondola, yung ticket na nakuha doon na papel. So hindi yun. Papakita nyo yung QR code sa voucher nyo sa app. Ngayon, kung nag-Taipei Fun Pass naman kayo, meron silang parang hiningi sa akin na 5 Taiwanese dollars. Hindi ko alam kung ano, pero parang siguro convenience fee or whatever. So yun, 10 pesos lang naman, kaya nagbayad na ako. Ang hirap hanapin ng ibang reptiles. Ito, veiled chameleon. Kanina may mga frogs na hindi ko makita. Nasaan dyan? Hindi ko makita talaga. Dito ito. Green tree python. Wala rin, dito yung kita. Ang haba ng yung turtle. Ito yung roti snake neck turtle. Yung paghahanap ng mga reptiles at amphibians, parang paghahanap kay Larry Alcala. Grabe yung challenge. So kumain ako dito ng kasi nagutom na ako. So pagkalabas nung sa amphibians and reptiles kasi may kainan. So ito yung binili ko. Nag chicken drumstick ako with rice and drinks. Tapos extra hotdog. So tapos na tayo dito sa Taipei Zoo and kung nagbabala kayong pumunta dito tapos 1 hour lang kayo magstay dito,
wala kayo halos mararating kasi sa sobrang laki nitong park, mga 90 hectares daw to eh. Tapos ang daming animals, mga 350 plus na species nandito. Kailangan mo ng mga 3 to 5 hours para kahit papano maging sulit yung bisita mo dito. Ito may mga antelope po. ADAX pala tawag doon. At saka mahirap hanapin yung exit. Kailangan talaga meron kang sariling diskarte o plano kung paano mo ikutin yung buong park na ang ending mo doon sa exit. Kasi malaki siya. Tapos medyo maraming slope. So kung medyo madali ka mapagod at saka kasama kayong mga senior. May mga seniors naman ako nakikita dito. Pero kung hirap sila maglakad, baka mahirapan sila dito. Pero worth the experience pa rin naman kasi syempre yung mga animals na hindi mo palagi nakikita at saka sa TV or sa YouTube mo lang nakikita. Nandito sila. May mga giraffe. Alam ko nga may capybara pa dito, hindi ko lang sa makita. May alpacas din dito. Siningit ko talaga. Kasi pa-exit na sana ako, kaso nakita ko may kaunti pa dito, so doon aanang ko na lang din. At sila. Tayo na sa Taipei 101 para sa last views ng ating Taipei Fun Pass. Yan. Bukas, may bayad na ulit yung mga biyahe ko. So, here's Taipei 101. Yan. One of the tallest buildings here in Taiwan. So, akit tayo doon sa observatory niya. Chamanampan champara, chamanampan champari, chamanampan champan chimpari. I'm sorry, I'm sorry. Sige, tamo ako ng tanga. Nakailang balik-balik na ako dito kasi hindi pala nare-record yung kanina. So, paulit-ulit ako. Tapos makikita ko pag nasa taas na ako, hindi pa pala nag-press yung record. Anak ng topa. Anyway, sige, akyata tayo doon sa tower. Puro kasosyal naman palang laman itong mall na to. Wala mo tayo mabibili dito. Talagang tower lang. Itsura ko pa. Oo, mahirap. Grabe, sobrang amoy expensive dito sa Taipei 101. Hindi kinakaya ng ilong ko yun. Ang bango masyado. Parang hindi ako nararapat dito. Diyos ko, pang mahirap pa yung suot ko. Itsura ko naman. Parang fashion victim. Pangit na pangit ako sa suot ko bigla. Baka pangit talaga yung suot ko. Nakakainis. Gamitin natin to. We got a ticket. It's that easy. Kano bang ticket dito? 600 NTD. So mga nasa 1-2. Taipei Observatory. Also, fun fact, 5.7 kilometers tayo away from Taipei Main Station, 4.4 kilometers away from Huashan Creative Park, and then 7.4 kilometers away from Ximending. So, nandun sa banda. Hindi ko makita ang Ximending. Napakalawak.
bugs dito sa tower. Malaking bagay yung existence niya kasi kung wala yan, mahirapang magbalanse yung tower, mas madaling matumba. So yun, nagets nyo. Siya yung taga-balanse. Kung wala yun, gagawang-gawang tong tower kasi masyadong mataas. Ayun yung purpose ng golden sphere na yun. Hindi ko na masyadong binideo yung buong paligid para naman ma-experience nyo rin pagka pumunta kayo dito. Pero yun, maraming mga photo spots, may mga kainan din naman, may mga coffee shops, may bilihan ng milk tea. Tapos makikita nyo 360 degrees nitong view dito sa tower. Ang bango, parang gusto kong bumili. May naamoy ko. Tapin natin. Okay guys, so na-claim ko na. Kala ko naman isang box. Isang ganun lang pala siya. Isang piraso lang. Papasalubong ko sana sa bahay. Diyos ka, pinantapanta ko pa dito. Ang daming gatas, shimen din. Anyway, at least meron. May free. Sige, puntahan ko naman yung sa shimen ding na, na freebie. Parang shot glass. Okay? So nakuha na natin yung taro. Doon ako nag-dinner sa Taipei 101 sa food court nila. Ang mahal ng mga pagkain doon. Okay naman yung mga food, yung lasa okay naman. It's just that ang mahal. Parang nagastos ko ata para sa isang shrimp rice. Tapos meron noong traditional fermented pork na fried. Nasa 400 plus Taiwanese dollars. And then, nung nagpunta ako dito sa Taipei main station, maganda yung station nila dito eh. I think para sa mga long travels to. Dito mga nasa 130 lang, less than 100. No, so, yun, sa Taipei Observatory or sa Taipei 101, talagang mahal yung mga mabibili doon kasi siguro high-end talaga yung mall. Kung nagtitipid kayo and kaya nyo pa namang tiisin yung gutom nyo, sa mga shopping street or sa night markets na lang kayo mag-dinner. Kasi yung nakain ko, pwede ko siyang makain sa ibang lugar kasi sarap lang din or mas masarap pa pero mas mura. So, there. Balik na ako sa Shimending. Kunin ko naman yung shot glass. See you. Bye. Okay, sarado na agad yung visitor center. Ang sabi sa Google, hanggang 10 o'clock daw siya. Hindi ko alam kung bakit sarado na siya agad. Yan, oh. So, goodbye shot glass na tayo. Sayang naman. Hindi ko alam kung mag-iikot-ikot pa ako dito sa Shimending. Baka mapagastos na naman ako eh. Pero, parang ang dami mga gandang t-shirts. Kasi medyo mahal. Sige, kunting ikot-ikot lang siguro. Kunti lang. Dito na ako namili ng mga pasalubong ngayong gabi. Ito yung mga nabili ko. Kailangan kasi more than 1,000 Taiwanese dollars para pwede ako gumamit ng card. Yan. Medyo mahal magpasalubong dito sa Taiwan ha. Para sa mga staff ko naman to. So guys, nandito na tayo sa room and hindi ko masyado in-expect na ganito lang siya kasimple pero nagustuhan ko. Okay, ang binook ko nga pala dito sa Burgery Hotel ay Superior Double Room, 20 square meters, good for 2 packs. Ito yung tsura niya ha. May double bed siya. Tapos may TV. Ang problema ko lang dito, wala siyang saksakan sa may bedside. Yun ang sobrang sa akin, off sa akin. Kasi ang laki yung saksakan niya nandyan. Saka nandoon. Pero nevertheless, medyo makalita yung gamit ko ah. May mirror dyan. Tapos merong electric kettle. And then, meron mga free coffee and tea. Saka mugs.
Tapos may mini refrigerator na merong complimentary water sa loob. Ito yung isa mga nagustuhan ko yung banyo nila. May pa-jacuzzi. Okay, hindi ko alam kung jacuzzi to o bathtub lang. Pero ayan. And then, yung banyo nila hiwalay. Pwede kang mag-rain shower, pwede kang mag-regular shower. Meron na rin dyan mga shampoo at saka shower gels. And then, may blower. May mirror ulit dito. Hello. Yan yung sink. And then, toilet. Wala din palang bili yung toilet nila, so isa pa yung sa mga nakapagpa-off sa akin. So yan, di ko naman makakapagpahinga ako dito at saka 2 days lang naman ako. At least, maganda siya kasi sobrang lapit lang sa Simending area, as in tatawid lang ako, nandun ako sa Simending. So kung gusto nyo ito i-book sa Klook or sa Agoda, pwede nyo gamitin yung promo codes ko for Klook, Jerimon Klook, and for Agoda Hotels, Agoda J, all caps dapat yun. So there, nandito na ako sa hotel, papahinga na lang muna ako, mag-edit ako ng ilang videos, and then hopefully makatulog ako na maaga para bukas makapag-jogging ako sa umaga. Kamusta yung buong maghapon natin? Well, ngayon yung pinaka hindi stressful na araw sa Taipei trip ko. Hindi ko mas sinasabing stressful yung mga nakaraang araw, pero ngayon halos wala akong naramdamang stress. Lahat na ipasok ko sa sa schedule nasulit ko naman yung Taipei Fun Pass ko, nakuha ko rin yung freebies except doon sa isa yung shot glass. Marami-rami rin naman ako napuntahan. Parang pili ko nga ang haba ng araw ko dito sa Taipei. Parang laging ang dami-dami kong ginagawa. Tapos pagdating ng hapon, parang yung ginawa ko kanina, ngayong sinasabi ko sa inyo, parang feeling ko kahapon ko pa yung nagawa. Dami kong lakad, nakailang steps ako ngayon, 19,000 steps, hindi pa tapos ang araw. Pero enjoy naman. Hopefully, yung mga tips na, o yung mga palpak na na-encounter ko throughout the day na na-share ko sa inyo, sana nakakatulong and sana maiwasan nyo once na nag-travel kayo dito sa Taipei. Marami pa kayong pwedeng isingit sa schedule nyo kung pagbabasihan yung itinerary ko kasi almost the whole morning, hindi pa ako lumalabas ng kwarto. Kung gigising kayo na maaga at lalaga kayo na maaga, marami pa kayo pwede puntahan. Hindi ko masyadong ini-stress yung sarili ko kasi vacations are meant to be enjoyed. Yun, sana yung mga magbabakasyon sa inyo, alam ko yung iba, karamihan sa atin pag nakakapagbiyahe outside the country, talagang sinusulit kasi hindi naman madaling mag-vacation leave. Pero I always advise my friends at kung sino mga nagtatanong na pag nagbabakasyon kayo, mag-allot kayo ng at least 1 to 2 days para sa mga chill and relax days para hindi naman kayo pagod na nga sa office tapos pag nagbakasyon pagod pa rin, diba? So there, that ends the day 6 of our Taipei 2026 trip and see you ulit kinabukasan mga kajarimong gala. Bye-bye!